Welcome back mga chef. So nandito pa din tayo sa Hong Kong at alam ko marami sa atin ang mamahalan sa mga bilihin at mga kainan dito. So saan nga ba ang mura, masarap at authentic na kainan dito sa Hong Kong? Kaya tara, samahan niyo ako. Dito sa Mongkok ang isa sa major shopping areas dito sa Hong Kong. Napakadami din na mapupod ng turista dito dahil sa murang mga bilihin, mga iba't ibang klase ng mga pasalubong at pati na din na magaganda at mga murang sapatos. Kaya naman naghanap din ako sa murang kainan dito na pwedeng vegetarian pero alam mo authentic at lutong Hong Kong. Dito sa may Argyle Street, pag kanan mo from Sneaker Street ay makikita mo na itong parang karinderya nila na may option ng 2 at 3 ulam sa murang halaga. Napakadami pa nga ng pagpipilian na talagang matatakam ka sa itsura pa lang. Hindi ka mauubusan ng pagpipilian dahil meron silang gulay, isda, karne ng baboy, manok at marami pang iba. At kung sakaling hindi marunong umintindi ng salitang English yung nagtitinda, ay pwede mo naman magturo-turo kung anong gusto mong ulam. Pero kahit papano, kapag sinabi mong iced lemon tea or iced milk tea ang gusto mong inumin, ay naiintindihan na nila. Ito nga yung in-order ko. Yun nga lang kung mapapansin nyo, pinagpapatong nila usually yung 2 ulam, pero palag-palag na yan. Usually mga kainan dito sa Hong Kong, yung mga utensils like chopsticks or kutsara ay nasa drawer ng lamesa. Umorder nga din pala ako ng iced lemon tea. Kaya tara, samahan nyo na ako kumain. So yun na, nandito tayo sa sikat na 2-dish rice or chop fan dito sa Hong Kong. So itong chop fan is parang yung karinderya nila or translated in English is economy rice. So tinawag siyang 2-dish rice kasi pwede kang mamili ng 2 ulam hanggang 3. Kaya masasabi ko ito talaga isa sa mga must try dito sa Hong Kong na mura at masarap na kainan at authentic pa. Kasi dito para kang kumakain sa karinderya na lutong bahay. So sa mahal nga ng bilihin at kainan dito sa Hong Kong, na standard na usually is minimum $50 up to $60 na isang meal. Ay dito ay $33 na meron ka ng 2 ulam or $38 if 3 and magdadagdag ka lang ng $5 if gusto mo ng milk tea or iced lemon tea. Ang pinili ko ay yung sweet and sour fish kasi ito talaga isa sa mga paborito dito and also yung kanilang ginisang palaya. Maging wise ka lang sa pipiliin mong ulam kasi usually ang ginagawa nila is pinagpapatong nila yung ulam na mga pipiliin mo. Kaya huwag kang pipili ng 2 may sabaw or pumili ka ng isang may sarsa at isang dry na ulam. But this time, I think bagay naman yung sarsa nung ampalaya at nung sweet and sour fish. At kung papansin nyo nga, napakadami ng serving nila dito na pwede nyo paghatian ng 2 tao. Kaya I think kung paghatian nyo ng 2 ulam or 3 ulam sa 2 tao, mas makakatipid pa kayo lalo. Isipin mo yung mga $16 na lang each person yung gastos nyo sa pagkain for this meal. Kaya tara, titikman na natin. So una natin titikman ito sweet and sour. And I think nagkamali ako, hindi ito sweet and sour fish, but ito ay sweet and sour chicken. Kaya tara, tikman na natin. Kaya paborito ko itong sweet and sour chicken nila dito sa mga 2-dish na kainan. Dahil yung saktong-sakto yung lasa ng sweet and sour chicken na legit na lutong Hong Kong. Sakto yung tamis, sakto yung asim, at sakto lang din yung alat ng kanilang sweet and sour chicken. Tsaka yung sarsa pa lang niya, mapaparami ka na ng kanin eh. Next naman natin, titignan itong kanilang ginisang palaya. Yan, no, tignan nyo naman yung sarsa niya, itsura pa lang. Napakasarap na. So, ang masarap pa dito sa kanilang lutong palaya is meron siyang breaded pork na makikita nyo. Na parang nilagyan mo na siya ng harina at saka pinrito, then saka hinalo sa ampalaya. Tsaka masarap pa dito is that malambot at kumapit talaga yung lasa ng sarsa dito sa pork. Sarap ng pagkakaluto ng kanilang ampalaya kasi hindi mapait yung ampalaya at saka yung sarsa napakasarap. So hindi rin siya maalat, napaka-savory. Kasi usually sa mga kainan dito sa Hong Kong ay madalas silang gumamit ng slurry or cornstarch na thickener ng sarsa. Kaya napakasarap at bagay na bagay ibahog sa kanin. So mapapansin nyo yung lagay ay mayroon divider pero hindi pa rin magkabukod yung 2 ulam. Kaya tendency maghahalo talaga sila. Kaya hindi naman kayo masyado maarte. Nagtitipid talaga kayo at pero gusto nyo naman makatikim ng legit, authentic na luto ng Hong Kong. Kaya masasuggest ko talaga na subukan nyo at itry dito sa 2-dish rice na kainan. Ang kagandahan pa dito sa chop fan dito sa Hong Kong is that makikita mo siya anywhere dito sa Hong Kong. And also, hindi nagkakalayo halos yung lasa ng mga kanilang niluluto. Kasi authentic at legit yung pagkakaluto ng kanilang mga pagkain. Kahit nga yung sweet and sour na paborito, kahit saan ako kumain na sweet and sour chicken sa mga chop fan, ay gustong gusto ko pa rin yung pagkakaluto. At ayun na nga, sa sobrang sarap na simot ko yung in-order ko.
Kitang-kita nyo naman, no? Ubos yan. Subukan naman natin yung kanilang iced lemon tea. Isa pa sa mga gusto ko dito is yung local milk tea or local iced tea nila. Dahil napakasarap yung timpla ng kanilang local iced tea and milk tea. Na malalasa mo talaga yung lasa ng tsaa, yung lemon, at hindi siya lasang artificial. Hindi man Claygo dito sa Hong Kong, pero nagkusan na lang ako para alam mo yun, makapagbigay man lang ng magandang impression as Pilipino. Gosay. Yun nga yung 2-dish rice na kainan dito sa Hong Kong. So nakita nyo naman, napakarami ng pagpipilian, napakasarap na kinain natin. So kahit na mura siya, hindi naman nag-sacrifice yung lasa at authenticity ng kinain natin pagkain ngayong araw na to. Kaya sa mga kababayan natin dyan na gusto po ng Hong Kong pero mamahalan sa bilihin at pagkain dito, subukan nyo na rin dito sa 2-dish rice na hindi magsasacrifice kung gusto nyo kumain na authentic na mga Hong Kong style food. Kaya kung nagustuhan nyo yung food trip natin ngayong araw na to at gusto nyo pa na mas marami pang food trip dito sa Hong Kong, huwag nyo naman mag-like, share, and subscribe din sa ating channel. See you on my next video!